Nakakita ka na ba ng puno na kung tawagin ay talisay? Isang natatanging punong kahoy na madalas na ring makikitang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang lilim nitong taglay ang pwede mong pakinabangan, kundi marami pang ang karamdaman na maaari pala nitong malunasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng puno ng talisay. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin at ang mga taglay nitong pakinabang? Talisay, isang klase ng punong kahoy na natural na ngang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya ng Australia, Madagascar at maging dito sa atin sa Asia. Kilala rin ito sa mga katawagang country almond, Indian almond, tropical almond, Malabar almond at sea almond sapagkat karaniwan itong makikitang tumutubo sa mga dalampasigan. Isang uri ng puno na kabilang nga sa mga leadwood family na Combretaceae at popular sa binomial name na Terminalia catapa. Madalas makilala ang punong ito dahil sa mga lilim nitong bigay. Tumataas ang talisay ng hanggang 35 metro at mayroong mga palapad na mga sanga na animo nga ay hugis vase. Malalapad rin ang mga luntian at makikintab nitong dahon. At ang mga bunga naman na maaari mo ngang kainin. Kagaya ng pili, maaari mo itong kainin ng hilaw at pwede mo ring lutuin. Ginagamit nga ito sa paggawa ng mga langis o kaya naman ay lana at maaari mo ring gamitin sa pagluluto. Subalit maliban dito ay marami pa pala itong benepisyong hatid. Ang katawan ng puno ng talisay ay kadalasang gamit sa paggawa ng mga canoes o mga bangka. Ang dahon naman nito ay mayaman sa mga flavonoids katulad ng kaempferol at quercetin at madalas ngang gamitin bilang herbal na halaman. Sa bansang Taiwan, ang mga nahulog ng dahon nito ay pinupulot upang gamiting panlunas sa mayroong mga sakit sa atay. Samantalang sa Suriname naman ay pinakukuluan ang dahon nito at ginagawang tsaa na panlunas sa mayroong mga diarrhea at dysenteria. Ito rin ay pinaniniwalaang makatutulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng cancer. Mayaman din ang punong ito sa antioxidant, kaya naman mahusay ito sa pagpapalakas ng ating immune system. Kaya naman huwag mong baliwalain ang puno ng talisay. Hindi lamang isang ornamental na puno, kundi pwede ring panlunas sa ilang karamdaman. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng talisay? At ano naman ang tawag nito sa inyo? Kumakain ka ba ng langka? Mahalimuyak na prutas, masarap at siguradong malinamnam. Subalit batid mo rin ba na maging ang mga dahon ito ay makakain din pala at nag-uumapaw pa nga sa mga sustansya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman hinggil sa kalikasan o kung mayroon kang ilang mga iniindang karamdaman sa katawan, ang videong ito ay para sa inyo. Ang jackfruit o Artocarpus heterophyllus o mas kilala nga natin bilang langka ay kabilang sa mga klase ng puno na namumunga sa kanilang mga katawan o sanga, kagaya rin ng breadfruit at mulberry. Ito nga ay pinaniniwalaang nagmula sa India at sa mga kagubatan ng Malaysia. Madalas tumutubo ang langka sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon. At ito nga ang sinasabing puno na siyang nangumunga ng pinakamalaking prutas sa lahat. At batid mo ba na ang isang puno ng langka ay kaya palang mamunga ng hanggang 500 piraso
sa loob ng isang taon. Ang langka ay kilala rin dahil sa matamis at mahalimuyak nitong bunga sa tuwing nahihinog na. At ito rin ang siyang pambansang prutas ng bansang Bangladesh at Sri Lanka. At kadalasang ginagamit nga ito ng mga Asian cuisine bilang putahe, hinugman o hilaw. Subalit narinig mo na ba na maging ang mga batang dahon pala ng langka ay maaari mong iluto, igulay at makakain rin? Ang dahon ng langka ay maaari mo ngang isangkap sa ginataan, igisa o bilang solong gulay. At pinaniniwalaang nagtataglay ng mga kemikal na makatutulong upang makontrol ang pagtaas ng blood sugar ng mga taong dumaranas ng diabetes. Sa munisipalidad nga ng Kannur sa India, ang gulay na ito na dahon ng langka ay isang mahalagang delikasiya. Ang dahon ng langka ay isang anti-carcinogenic, antimicrobial, antifungal at anti-inflammatory agent. Kaya naman, maging ang mga sinunog na dahon ng langka ay maaari mo ngang itapal sa mga paso sa balat o sugat upang mapabilis ang paggaling nito. Nakatutulong din sa pagpapapayat ang pagkain ng gulay na dahon ng langka. At mayaman nga ito sa potassium na mainam para sa kalusugan ng ating mga puso. Kadalasan ding isinasaboy ang mga tuyong dahon ng langka sa mga fish ponds upang mabawasan ang bacterial growth sa mga inaalagaang hipon at isda. Mainam din ang dahong ito para sa mayroong cancer, masakit na ngipin, at panghihina ng mga buto, bunga ng pagtanda. Dahon na hindi natin madalas pinapansin, pangkaraniway nakikita na natin, ay nag-uumapaw pala sa mga pakinabang at sustansya. Ikaw, saan mo pa nga ba ginagamit ang mga dahong ito ng langka? At ngayon mo rin lang ba narinig na pwede rin palang gulayin ang mga batang dahon nito? Kung oo, ay comment ka naman ang yes upang patuloy tayong magtampok ng mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan.